Hello mga kalabs! Kamusta po kayo? Lugaw po pala yung inalmusal namin kaninang umaga. At dahil lugaw po ito, syempre may nilagang itlog nga po nakasama. Hindi ko na nga po ito nilagyan ng kalamansi dahil masarap pa rin naman po. Sa totoo lang ay hindi rin naman po kasi talaga ako naglalagay ng kalamansi kada naglulugaw kami. Pero sila kuya at papa ay naglalagay po talaga sila. Ayan nga at nakabihis na rin po pala si Papa dyan dahil may duty nga po siya ngayong araw. May padahon pa nga po ng sibuyas yung lugaw nilang dalawa ni Papa at Kuya, oh. At syempre, nilagyan nga din po nila yan ng kalamansi. Eto nga mga kalabs at nandito na nga din po kami sa labas at si Tita na rin po pala yung magpapatawid sa amin. Bilis lang naman po kami napatawid dyan ni Tita dahil wala naman po kasing masyadong sasakyan eh. At kaninang tanghali naman po pag uwi namin ay kumain na nga din po kami kaagad. Eto nga po palang dinengdeng na hiningi ni Mama kay Nanay. At yung karahay na binili ni Kuya ang inulam po namin. At pagkatapos ko po palang kumain ay nagpatrintas nga po kaagad ako kay Ate Rica. Nandito po kasi si Ate Rica dito sa bahay at kahapon pa nga po. Maaga po pala akong nagpatrintas kay ate para nga po hindi po ako malate. Eto nga pong unang tinrintas ni ate sa buhok ko ay hindi nga po ganyan yung gusto ko. Kaya sabi nga po ni ate ay hawakan ko na nga lang daw po muna ito dahil yung kabila ay uumpisahan niya na nga din daw po sa gusto kong trintas. At ganito po pala yung gusto ko mga kalabs, sinakatrintas nga po buo yung buhok ko. Mainit na rin po kasi mga kalabs eh. At para mas komportable na nga din po akong gumalaw. Namiss ko na nga din po yung pagtitrintas po sa akin ni ate. Magaling po kasi talaga siya magtrintas mga kalabs eh. Pinapatali ko na nga lang po dyan ng Sanrio yung buhok ko po sa kanya. Hiningi lang po pala namin itong Sanrio kay Jella. At pagkatapos po pala akong trintasan ni ate ay humilit naman po si kuya. At subukan naman daw po ni ate kung kaya niya nga daw pong trintasin yung buhok niya. Pero sabi nga po ni ate kay kuya ay masyado pa nga daw pong maiksi yung buhok niya para po maitrintas. Kaya ganitong tali na nga lang po yung ginawa ni ate sa buhok ni kuya. O diba parang Teletubbies? Andito rin po pala si Tony sa bahay at nilalaro-laro ko nga po muna siya habang naghihintay sa oras. Kapag nga po nakikita ko siya ay hindi ko nga po mapigilan na hindi siya laruin. Ang cute-cute niya nga po kasi talaga mga kalabs eh. At panay nga din po yung tawa niya. Napahag pa nga po siya sa akin dahil natakot nga po siya sa pusa na dumaan. Kaya niya na rin po pala yung maglakad mga kalabs. At nung natuto na nga din po siya, aba, at palagi niya na nga lang pong gustong maglakad. Ayan nga at papasok na naman nga po kami sa school. Sabayan ko na rin po pala dito si Jella. At si tita na rin po pala ay nagpatawid sa amin dyan. Nagluto rin po pala si mama ng ulam po naming sinigang na ulo ng isda. Eto nga po yung paborito po naming isda dahil kahit nga po yung ulo niya ay malaman. At hina po pala itong pinahiwa ni Papa nung binili niya nga po ito. Bago nga po nilagay ni Mama yung isda ay nagpakulo na nga lang din po muna siya. Ito pong bawang, sibuyas, kamatis at luya. Tapos nung kumulo na nga din po ito ay nilagay niya na nga din po yung isda. Tapos nilagay na nga din po pala ni Mama yung okra at labanos. Bago po pala nilagay ni Mama yung pechay mga kalabs ay inuna nga po munang nilagay ni Mama yung pampaasim. Ganito po kasi magluto si Mama. At maya-maya ay nilagay na nga din po pala ni Mama yung pechay. Isang tali ng pechay po pala ito mga kalabs at ganyang buo na nga lang po inilagay ni Mama. Pinakuloan nga lang po pala ito ni Mama ng saglit. Pagkatapos ay luto na nga din po ito. Hindi na nga din po pala masyadong niluto ni Mama ito pong pechay dahil mas masarap pa rin daw po kasi kapag half cook. At pagkaluto nga, eto nga pong si Kuya ay naghanda na nga din po dati ng mga plato sa mesa. At siya na rin po pala yung sumandok ng kanin sa mga plato namin. Si Mama naman po ay hiniwalay niya nga po yung isda sa sabaw. At nilagay niya po pala yung isda sa plato. Kahit po pala yung gulay ay hiniwalay na rin po pala ni Mama. Kapag daw po kasi magsama-sama ito ay baka madurog nga daw po yung isda. At nung okay na po pala ang lahat, syempre kainan na po. Kapag nga po may sabaw sa ulam namin, syempre dinadamihan ko nga po yung sabaw sa plato ko. Ito na rin po kasi ako humihigop ng sabaw eh.
O siya, tara mga kalobs, kain na po tayo. At ang kinaganda rin po pala dito sa isda na to ay wala nga po itong masyadong tinik at mabilis nga lang din po itong kainin. Mas lalo naman po itong pechay na masarap dahil bagong kuha nga lang po ito. Yun lang po mga kalobs, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.